Alam niyo ba kung paano nagsisimula ang isang revolusyon? Madalas, hindi yan galing sa mga malalaking plano. Minsan, ang ugat niyan ay isang personal na sugat, isang kawalan ng katarungan na sobrang tindi na kapag nag-apoy, hindi na ito namamatay sa loob ng halos isang siglo. Yan mismo yung tanong na sasagutin natin ngayon. Tara, samahan niyo akong balikan ang kwento ni Francisco Dagohoy at ang kanyang 85 taong paglaban, hindi lang para sa kalayaan, kundi para sa dignidad. Okay, so para talaga maintindihan natin kung gaano kalaki ang himagsikan niya, kailangan muna nating makilala yung tao sa likod ng alamat. Sino nga pa si Francisco Dagohoy bago pa sumiklab ang lahat ng to? Isipin nyo, kalagitnaan ng 1700s, si Francisco Sendrijas o mas kilala bilang Dagohoy ay parang isang model citizen sa Inabanga, Bohol. Siya ay isang respetadong kabisa de barangay, tapat sa simbahan, tapat sa pamahalaang Espanyol. Kumbaga, isa siyang taong naniniwala at nagtitiwala sa sistema. Pero yung mapayapang buhay at tiwalang yun, malapit nang masira. Isang pangyayari lang ang magiging mitsa na magpapaningas sa apoy ng pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan natin. Nagsimula ang lahat sa kapatid niya, si Sagarino, na isang constable. Namatay si Sagarino habang ginagawa ang trabaho niya, hinahabol ang isang takas para sa gobyerno. Isang bayani, di ba? Pero ang trahedya, hindi natapos dyan. Sinundan pa to ng isang mas malupit na pangyayari. Nang dalhin ni Dagohoy yung bangkay ng kapatid niya sa simbahan para sana sa isang marangal na libing, ito ang isinagot sa kanya ng paring Jesuita na si Padre Morales. Dahil daw namatay si Sagarino sa isang duwelo, hindi raw siya pwedeng bigyan ng Christian burial. Grabe, yung malamig at walang pusong pagtangging yun ang tuluyang sumira sa lahat para kay Dagohoy. Subukan nating ilagay ang sarili natin sa pwesto niya. Yung katawan ng kapatid mo na namatay para sa serbisyo, hinayaan lang na mabulok sa labas ng simbahan sa loob ng 3 araw. Hindi na lang to simpleng inhustisya eh. Isa na tong pambabastos sa dangal ng tao. At para kay Dagohoy, ito na yung huling patak. Dahil sa ginawa sa kapatid niya, na-realize ni Dagohoy na hindi sapat na gumanti lang. Ang kailangan ay isang bagong simula. Isang lipunan na malaya sa ganitong klaseng pang-aapi. Kaya noong 1744, kasama ang 3,000 Boholano na pareho niya ang nararamdaman, umakyat si Dagohoy sa kabundukan. Pero hindi para magtago, kundi para magtayo. Magtayo ng sarili nilang gobyerno, isang malayang pamayanan. At ito yung kahanga-hanga, di ba? Hindi lang sila basta nag-alsa, nagtayo sila ng isang tunay na komunidad. Meron silang sariling mga batas, may sariling sakahan para may makain, at may matitibay na depensa. Patunay ito na bumuo talaga sila ng isang alternatibong lipunan na gumagana. At yung malayang komunidad na yun na isinilang mula sa isang personal na trahedya? Well, hindi lang to basta tumagal. Nagtagumpay ito. At hindi lang sa loob ng ilang buwan o ilang taon, kundi sa haba ng panahon na halos hindi natin kayang isipin. 85 taon, ulitin natin, 85 taon, hayaan nating mag-sink in yan. 3 henerasyon ng mga Boholanong ipinanganak, lumaki at namuhay ng malaya. Sa labas ng kontrol ng mga Espanyol, isang buong buhay ng kalayaan para sa marami sa kanila. At tulad ng nakikita natin dito, kahit pumanaw si Dagohoy dahil sa katandaan, yung apoy na sinindihan niya, hindi namatay kasama niya. Yung diwa ng pag-aalsa, mas matagal pang nabuhay kaysa sa kanya, na ipinagpapatuloy ng libo-libo niyang mga tagasunod. Sa katunayan, naging alamat na yung tibay nila. Sunod-sunod na gobernador general ng Espanya ang sumubok na durugin sila. Nagpadala ng mga sundalo, nag-alok ng patawad, gumamit ng dahas, pero sa loob ng mahigit 8 dekada, lahat sila nabigo. Pero alam naman natin, lahat ay may hangganan at dumating din ang katapusan para sa malayang pamayanan ng Bohol. Pero ang pagtatapos ng laban ay hindi nangangahulugang pagtatapos din ng kwento nila. Noong 1829, para lang matalo sila, kinailangan ng Espanya ang isang napakalaki at napakadugong kampanya sa pamumuno ni Gobernador General Mariano Ricafort. Pinapakita lang nito kung gaano sila kalakas, na kahit sa huli, kinailangan ng buong puwersa ng kolonya para lang sila matigil.
So dito natin makikita na ang legacy ni Daguhoy ay hindi tungkol sa pagkatalo sa dulo. Tungkol ito sa 85 taon ng paninindigan, isang simbolo ng paglaban sa pang-aapi at paggigiit sa pinaka-basic na karapatan, ang karapatan sa dignidad. At ito na siguro yung pinakamahalagang aral sa kwento niya, na ang tunay na kalayaan, hindi lang yan yung wala kang tanikala. Ito yung may respeto sa pagkatao ng bawat isa. Yan yung prinsipyong pinaglaban nila Daguhoy sa loob ng 85 taon. Tapos na ang kwento ni Daguhoy, pero ang diwa nito buhay pa rin. Kaya ang tanong na iiwan ko sa ating lahat ngayon ay ito. Sa mga sarili nating laban sa araw-araw, sa malaki man o maliit na paraan, paano natin isinasabuhay yung paninindigan para sa katarungan at dignidad na ipinakita niya?